Hello guys! God bless. Good morning mga kapatid. Kamusta na kayo? Salamat sa Panginoon. Ayan, medyo maulan. Umuulan ng pagpapala. Thank you Jesus. Thank you Father God in Heaven sa mga biyaya na napatuloy namin natatanggap sa araw-araw. Una na sa lahat, nagising kami ng malusog, may galak. Dahil nga ito nga, magbabasa tayo din ng kanyang mga salita para tayo nga ay may kaaliwan. Amen. Thank you Lord. Ayun, ang verse of the day natin mga kapatid ay Ezekiel 39 verse 25. Nasabi, ipinasasabi ni Yahweh ngayon, ibabalik ko ang dating kalagayan ni Jacob, muli kong ipadarama sa sambahayang Israel ang aking pag-ibig sa kanila upang mabigyan kong karangalan ang aking pangalan. Ayan. Bibigyan ng Panginoon ng karangalan ang kanyang banal na pangalan. Amen. Thank you Jesus. Ayan mga kapatid, pinasasabi ni Yahweh ngayon. Ayun, sa pagbabasa natin mga kapatid, pinasasabi ni Yahweh. Because God, pinasa lang natin, si Yahweh ang nagsalita. Amen. Thank you Jesus. Tuloy na natin hanggang, saan ba yan? 27. Ang kahiyang sinapit nila at ng kanilang kataksilan, ayun, kasi napatapon dito yung mga Israelita. Ayun. Ay malimutan na rin nila kapag sila'y payapa ng naninirahan sa sarili nilang lupain at wala nang liligalig sa kanila. Ayan. Naranasan ng mga Israelita noon. Hanggang ngayon naranasan natin. Ayun, naliligalig tayo sa pandemic na yan. Pero lahat ng yan ay ibabalik tayo ng Lord sa mabuti nating kalagayan. Ipadang dahil sa kanyang pag-ibig kay Jacob, kay Israel. Amen. Thank you Jesus. At wala na daw liligalig sa atin. Bagamat mayroon tayong naranasan, hindi pa rin tayo nagliligalig. Kasi alam natin na ang Diyos ay kasama natin. Amen. Verse 27. At kapag natipon ko na sila mula sa lupain ng kanilang mga kaaway, ayan, sa lupain sila ng mga kaaway noon. Ngayon, may mga kaaway tayo hindi natin nakikita. Yung CB na yan, may kakaaway tayo. Nakikita natin. Sa magitan ng pagkalinga ko sa kanila, ipapakita ko sa lahat ng bansa na ako ay banal. Ayun. Ang nag-iingat sa atin ay Diyos na buhay at makapangyarihan. At siya ay banal. Ipapakita daw niya sa lahat ng bansa at pinakita na niya sa atin. Amen. Thank you, Jesus. Tapos balik tayo sa verse 7 and 8. Ipakilala ko ang aking pangalan sa gitna ng bayan kong Israel at di ko na pababayaang malapastangan ito sa gayoy, makilala ng lahat ng bansa na ako si Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel. Amen. Ayun, ang Diyos na buhay at kapangyarihan sa lahat. Ang nagpapakita sa atin una sa lahat. At siya nga ay banal at siya ay makapangyarihan. Thank you Jesus at papakita din niya sa lahat ng bansa, sabi niya. Verse 8, sinabi ni Yahweh, dumarating na ang araw ng magaganap ng mabagay na ito. Ayan, darating na ang araw ng magaganap daw. Thank you Jesus sa mga salitang ito na talaga naman. Mayroon tayong matutunan at mayroon tayong katatagan na nakukuha. Amen. Thank you Jesus. Ayun, verse 29. Ibubuhos ko sa Israel ang aking espiritu at hindi ko na sila itatalikuran. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Amen. Ayun. Kasi dito nga, kahiyang sinapit nila ng kanilang pagtaksilan. Ayan. Nagtaksil daw yung bayang Israel noon. So, sa kabila ng lahat, tinipon pa rin ng Panginoon. Dahil gusto lang niya maparangalan ang kanyang banal na pangalan. Kung ano man yung naranasan natin, mga kapatid, ayun, minsan nasa black tayo dahil may nagtaksil o dahil sa kataksilan natin. Dahil sa kasamaan o kasakiman ng ating kapwa. Pero lahat ng yan, pinasasabi ni Yahweh ngayon, ibabalik ko ang dating kalagayan ni Jacob. Muli kong idarama sa sambayang Israel ang aking pag-ibig sa kanya upang mabigyan kong karangalan ng aking pangalan. Sabi niya doon sa ating binasa, Ezekiel 39 verse 25. Amen. Thank you Jesus. Ayun, lahat ng yun ang naranasan natin. At ibubuhos nga daw niya ang kanyang espiritu sa bayan ng Israel. At hindi na niya talikuran. O ngayon naman, hindi naman matalikod ang Panginoon, tayo ang tumalikod sa Panginoon. Kaya ito nabasa natin para magbalik loob na tayo. Doon talikuran ng Panginoon. Ngayon, sino bang tumatalikod sa Panginoon? Hindi naman siya tumatalikod. Tayo nga itong tumatalikod sa Panginoon. Kaya tayo napahamak. Pero ibabalik naman daw niya ang ating dating kalagayan para sa kanyang karangalan. Amen. Lahat ng itong ginagawa natin para sa karangalan ng Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ayun. Ezekiel pa rin, 40 verse 4. Sinabi niya sa akin, Ezekiel, anak ng tao, talasan mo ang iyong mata at
Tainga, tandaan mong mabuti ang lahat ng ipinapakita ko sa iyo sapagkat ito ang dahilan ng pagkadala sa iyo rito. Pagkatapos, sabihin mo naman ito sa mga Israelita. Ayan. Sabihin mo naman daw ito sa mga Israelita. Hallelujah. Ayun mga kapatid. Makinig man daw sila o hindi sir. Kailangan sabihin natin sa mga kababayan natin ang pinasabi ng Panginoon. Ayan yung buong daigdig ay nangyayari ng arag na dyan sa ano na yan. Pero ang Diyos na buhay at mapangyarihan sa lahat, pinapakita na siya ay banal. Sabi nga niya dito sa ating binasa, hallelujah. Minsan, di ba, nasa gitna tayo ng kaaway, mayroong hindi nakita, tulad ng CB na yan, mayroong nakikita, ayun sa ating binasa. Ezekiel 39 verse 27, kaaway, sa pagitan ng pagkalinga ko, sa kanila ipakita ko sa lahat ng bansa na ako ay banal. Sabi ng Panginoon. Kinakalinga tayo ng Lord, hindi dahil sa tayo ay mabubuti, kundi gusto na maparangalan ng Panginoon ng kanyang banal na pangalan. Amen. Kaya tayo kinakalinga. Hanggang sa panahon ito mga kapatid, sa gitna ng mga kaaway na hindi natin nakikita, at yung iba ay nakikita natin, yung mga sakim at ganid sa palibot natin, alam naman ng Lord na nakita naman yan. Pero kinakalingan na tayo, ayun doon sa ating binasa, para ipakita daw niya na siya ay banal. Thank you Lord. Sa lahat ng bansa, o sa lahat ng tao, sa lahat ng sambahayan, o ng mag-anak na swapang. Kinalinga tayo ng Lord, kaya andito pa rin tayo, saan tayo ngayon. At ang Panginoon ang kumakalinga sa atin. Kaya ayan, thank you Jesus, kasi pararangalan daw niyang kanyang banal na pangalan. Amen. Thank you Jesus. Ayun doon sa ating pinagsimulan, Ezekiel 39 verse 25. O diba mga kapatid? Sinabi niya kay Ezekiel, yung mga pangalan natin, palitan natin Ezekiel ng pangalan natin. Verse 32, ano sabi ni Yahweh kay Ezekiel? Itinuloy niya ako sa loob ng patio sa gawing silangan. Sinukat niya ang tarangkahan nito, ito ay kasukat din ng iba. Ayan. Kung natiskot-sukat yung ating kapwa na tayo ay kahigit sa iba kasi nga, sukat na ng Lord yun. Mahirap mayaman nga Isa lang pinangtubos ng kanyang banal na dugo. O diba? Isa lang yung pinangtubos. Huwag tayong piling. Bakit mayamang taas ng tingin ng sarili mo, pare-pareho din mong mauutas. Pare-pareho din makainin ng uod. At mayaman ka man o mahirap. Isa lang pinantubos ng Panginoon ng kanyang banal na dugo. Hallelujah. Isa lang daw ang panukat. Ay isa lang din ang pantubos. Hallelujah. Ayun. Marcos 4 verse 24, dinugtong pa niya, unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo at higit pa roon. Ayan, may tayo magsukat natin kapwa. Isa lang pinangtubos sa atin ng Panginoon. At huwag natin sukat-sukatin yung ating kapwa, usgahan at tatulan kasi nga, ang Diyos lang ang may karapatan na gawin iyon. Amen. At isa nga lang pinantubos daw. Tapos yung panukat, isa lang din. Oo nga, diba? Matangkad, mataba, isa lang sukat, no? Maliban na lang kung patayo ang gusto, Thank you, Jesus. Sa mga salitang to, may natutunan tayo. Ano sabi? Ayun, isa lang yung panukat. Isa lang din pinantubos ng Panginoon. Pero sa lahat ng yun ay pararangalan ng Diyos ang kanyang banal na pangalan. Sabi niya. Praise God. Thank you, Jesus. Ayun, balik tayo dito sa Exodus. Exodus 30 verse 12. Ano sabi? Pagkuha mo ng mga sinsos ng mga Israelita, bawat isa ay hingan mo ng pantubos. Ayan, sa kanilang buhay. Ihandog nila ito sa akin para walang mapahamak, umabot sa kanila habang umabot o dumating sa habang ginagawa ang sinsos. Di ba? Ang pinantubos noon ng mayaman, ng mahirap, pantay lang. Ang pinantubos na yung banal na dugo ni Jesus. Isa lang. Lahat naman siya ang tumubos. Di ba? Praise God. Verse 15, Exodus pa rin 30. Pareho ang halagang ibabayad pantubos ng mayayaman at ng mahirap, walang labis at walang kulang. Ayan. Ano ngayon magmamalaki ang mayaman? Na sila'y nakahigit sa iba, pare-pareho lang din mo saan tutungo. At isa lang yung pinantubos. Dito, yung pinantubos dito daw para huwag mapahamak sa sinsos. Isa daw, pantay lang ibabayad ng mayaman o mahirap. O yung pagtubos ba ni Jesus ng kanyang banal na dugo, di ba? Mayaman at mahirap banal na dugo niyang pinantubos niya. At pantay lang sa paningin ng Lord ang mayaman o mahirap. Nung mayaman lang, yun nga mayaman, walang karapatan magmalaki, yun pa yung mahirap.
Napakabuti ng Diyos at hindi man lang siya nagmamalaki. Pantay daw, walang labis, walang kulang. Dun sa 7 gatang. Ayun mga kapatid, walang maipagmalaki ang tao. Pantay lang yung itinubos. Pantay lang ang tinubos niya sa atin. Tapos, ayan mga kapatid, ano man nangyayari sa buhay natin, yung pantubos noon sa kasalanan, pantay lang, ayan walang labis, walang kulang daw doon sa ating binasa, Exodus 30 verse 12 and 15. Praise the Lord. Ayun, 1 Peter 1:18 hanggang 20. Ano sabi? Alam niyo kung ano pinantubos? Ayun, tubos-tubos kasi yung pinag-usapan dito mga kapatid. Kaya pinagugsong-gugsong ko lang yung tubos-tubos. Praise God. Thank you, Jesus, na tinubos ng Panginoon ang ating kasalanan. Kaya pantay na tayo sa harapan ng Panginoon. Mahirap o mayaman, mabuti o masama. Pantay lang sa harapan ng Panginoon kasi kay masama na yan, kay mabuti. Kung may mabuti nga, lahat naman na minahal ng Panginoon. Dahil sa pagmamahal niya. Ang masama, sino pag masama? Di pa tayo. Wala mong buti kahit isa, sabi nga niya, kundi siya lang. Di tayong lahat yun masama na itutukoy dito. 1 Peter 1:18 hanggang 20. Alam niyo kung ano ang pinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak. Tinubos na tayo hindi sa bagay ng ginto at pilak. Hallelujah. Kasi kahit ginto, kahit pilak, nasisira yan. Kahit mansyon, kahit ginto at pilak, nasisira. Hallelujah. Kundi sa pamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya ay tulad ng kordero, walang dungis at kapintasan. Ayun, di ba siyang kordero ang Diyos na nag-aalis ng ating kasalanan ng sanlibutan. Sabi dun sa John 1:29. Ayan. Siya daw ang nag-aalis ng ating kordero na walang dungis at walang kapintasan. Praise God. Thank you, Jesus. Ayun, siya ang kordero ng tubos sa ating kasalanan. Isipin mo yun. Doon sa lumang tiban sa Exodus, ay kailangan ka mag-alaga ng baka na walang kapintasan para pantubos ng makasalanan nila noon. Si Jesus nagkatawang tao at walang kapintasan na tubos sa ating makasalanan. Just God, sampalatayanan mo lang yun, kilalanin mo. Hindi ka na kailangan maghandog ng baka na walang kapintasan kasi hindi natin kayang bumili ng baka. Baka na nga lang natin nasa lata. Yung corned beef. Bakit naman naging corned beef ang tawag doon ng mais? Ayun mga kapatid, sa pagitan ng malagang dugo ni Kristo. Hallelujah. Ayun, tubos-tubos kasi yung pinag-usap natin mga kapatid. Tinubos tayo yung patubos ng kasalanan, pantay, walang labis, walang kulang. Tapos tinubos pa tayo ng Panginoon. Kaya lang may malaking tao. Yung pinatubos doon sa matanda, sa bata, sa mayaman, sa mahirap, iisa lang. At iisa lang din ang gawin natin, manampalataya tayo. Itinagas siya ng Diyos bago panilikha ang daigdig at alang-alang sa inyo ay pinahayag sa mahuling araw na ito. Hallelujah. Ayan. Tinaga siya ng Diyos mula pang likhain ng daigdig. Hindi tayo ipinanganak. Tinalaga na siya ng Diyos. At hinahayag daw ngayong huling araw na ito. Ayan. Huling araw na daw mga kapatid. Hindi naman mga huling araw ng daigdig. Siyempre nga. Kahit ginto, kay pila, kay mayaman, kay maganda, o maaring masira, o at least yung pinangtubo sa atin din sisira si Jesus. Hallelujah. Tinagado siya ng Diyos at hinahayag alang-alang sa atin sa huling araw na ito. Malinaw mga kapatid. Huwag tayong piling to tayo magmalaki at baka mamaya huli na pala yung araw. Mag-isip-isip at ang Diyos na nagpakilala na siya banal, kilalanin na natin. Hallelujah. Para maparangalan yung kanyang banal na pangalan. Praise God. Tayo din naman habang tayo na sa daigdig na ito, alam natin kung anong pinangtubo sa atin, kaya huwag tayong magpaalipin. Hallelujah. At kung ano nga, minana daw sa ating mga magulang na walang kabuluhang pamumuhay, hanggat hindi mo kasi kinalala ang Panginoon, walang kabuluhan ang pamumuhay. Ibig sabihin sa John 10:10, dumarating daw sa para pumatay at manira at magnanakaw. Nung ipatmating si Jesus, puro magnanakaw yung nag-ahari sa atin. Para daw tayo magkaroon ng buhay. Sa kanat, wala tayong buhay. Buhay ka, wala kang buhay. Hanggat hindi mo pala tinanggap si Jesus na tumubos sa atin, wala kang buhay. Buhay ka, pero wala kang buhay. Mapapahamak ka dito sa daigdig. Papahamak ba tayong kaluluwa mo? Di ba? Salamat na lang. At ang Panginoon ay bumaba dito sa lupa, mula sa langit, para hanguin tayo sa imperno. Ayun, lupa, langit. Ayan na naman tuloy.
Napakanta na naman ulit. Ayun mga kapatid, kailangan kilalanin natin ang tumubos sa atin ng Panginoon. Ngayon nga, doon sa Exodus ay pantay yung pantubos sa mahirap at sa mayaman. Walang labis daw, walang kulang. Praise God. Thank you, Jesus. At ang lahat ng mga ginawa na ito ng Panginoon, dapat kilalanin na natin kasi bago pa dumating ang huling araw, palagay dito eh. Itinalaga siya ng Diyos bago pa inlikha ang daigdig at alang-alang sa inyo ay pinahayag sa mga huling araw na ito. Hallelujah. Ayan mga kapatid, pinakilala sa atin sa huling araw na ito. Oh, diba? Kaya kailangan na natin kilalanin yun bago pa muli ang lahat. Hallelujah. Thank you, Jesus. O, alam na natin ngayon kung anong pinangtubos ng Panginoon sa ating walang kabuluhan o pamumuhay na minana natin sa ating magulang. Thank you, Lord, na sa kabila ng lahat, wala na tayong magulang dito sa lupa. May magulang pa rin tayo sa langit na nakasubaybay, na tumubos sa ating mga walang kabuluhang pamumuhay daw, na minana pa natin sa ating mga magulang. Thank you, Lord, sa mga salitang ito na talaga namang mayroong mga magugulang baga. Ayan. Ang ating magulang nasa langit, hindi tayo gugulangan. Lahat ay pinaalam na sa atin para at ipinabatid na sa atin itong mahuling araw na ito. Hinahayag sa atin. Itong pagbabasa natin ng salita na ayun sa kabila ng mayroon tayong karanasan na tayo'y nangangarap, natatakot at nakakatakot naman talaga. Mayroon tayong Diyos na buhay at magpangyarihan sa lahat na ayan nga. At tumubos sa atin. Huwag nating baliwalain yung pagtubos niya sa atin para nga tayo ay may talaga natin ang ating sarili sa Diyos na sabi nga niya. Tinaga siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig at alang-alang sa atin. Ipinahayag sa mahuling araw na ito. Hindi naman yung huli man yung araw ng matapos yung pandemic o di alang araw na at matapos man sila o yung huling araw na nila yun. Sino bang walang katapusan? Di ba lahat ay may tapos? Yung biyaya ng Lord walang tapos yun mula pa nung sa ating magulang hanggang ngayon. Pero yung mga buhay natin may tapos. Yun bago matapos yung ating buhay, dapat kilalanin na natin ito, sabi nga niya. Thank you, Lord, sa lahat ng mga salitang ito na may natutunan tayo at may pamuhay natin, pinaalalahanan tayo ng Panginoon para nga mapagtagumpayan natin itong ating pinagdaanan na talaga naman nasa gitna nga daw tayo ng kaaway na hindi natin nakikita at yung iba ay nakikita natin. Pero wala naman tayong kalaban-laban, pero ang Panginoon ang nakikipaglaban dyan. Naipakilala daw niya na siya ay banal. Sabi doon sa ating binasa, Ezekiel 39 verse 27. Amen. Kaya ayun mga kapatid, kilalanin lang natin ang Diyos na banal, buhay at mga pangyarihan sa lahat. Siyang tumubos sa atin. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ayun. At dito na tayo magtatapos mga kapatid sa pinagsimulan natin, Ezekiel 39 verse 25. Praise God. Thank you, Jesus. O kung saan tayo nagsimula, doon tayo babalik. Praise the Lord. O kung sino yung tumubos sa atin, doon tayo babalik. Para sa kanyang karangalan. Amen. Thank you, Lord. Babasahin natin. Ipinasabi ni Yahweh ngayon, ibabalik ko ang dating kalagayan ni Jacob, muli kong ipadarama sa sambahayang Israel ang aking pag-ibig sa kanila, upang mabigyan kong karangalan ang aking pangalan. Ayan. Kung ano man yung naranasan natin mga kapatid, ay natuloy na ibabalik tayo ng Lord. Tinubos na tayo ng kanyang banal na dugo. At ibabalik tayo daw sa ating muli ko silang padarama sa sambayang Israel ang aking pag-ibig. O, ibabalik ko sa pag-ibig ng Panginoon. Dahil sa pag-ibig niya sa atin, tinubos na tayo. Para sa kanyang karangalan. Amen. Thank you, Jesus. Yung pag-aaral natin tong salita niya, para sa kanyang kapurihan, para sa kanyang karangalan. At kilalanin natin na siya ay banal, sabi nga niya. Kilala din na siya ay banal. Tinitipon tayo itong ating pag-aaral ng mga salita niya. Tinitipon tayo ng Lord sa kanyang harapan, sabi nga dito sa Ezekiel 39 verse 27. At kapag natipon ko na sila mula sa lupain ng kanilang mga kaaway, sa magitan ng pagkalinga ko sa kanila, ipapakita ko sa lahat ng bansa na ako ay banal. Ayun. Pinakalinga tayo ng Panginoon dito sa gitna ng mga kaaway. May mga nakikita tayong kaaway, may hindi natin nakikita, tulad ng CB, ng pandemic. Ayun, patuloy na kinakalinga tayo ng Panginoon kasi siya ay banal. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen. Glory to God.